Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon, itong si Leandro, sumasawsaw naman. Sumasawsaw, mga kabunyog. Kasi tatakbo nga siyang, malamang tumakbo nga yung senador sa line-up ni Sara. So gusto niya lagi siyang napag-uusapan. Ang gusto niyang palabasin sa sarili niya, anti-corruption siya. Anti-corruption crusader. Ay di ba siya yung siya yung naglabas ng mga Cabral files, Tapos binibira niya yung mga corrupt daw na mga kongresista. Magkasama sila dati ni Barsaga eh. Ang pagkakaiba lang ni Barsaga kasi, yun naman may pagka-weirdo din naman yun eh. Kasi ang tawag niya sa sarili niya, Pong Miao. Ito naman, hindi naman ito, wala naman itong Kaya lang, ang problema din dito kay Leandro Libeste, anti-corruption ka. Okay, nagpapakilala ka, kontra ka sa korupsyon. Pero kasama ka sa grupo ng Duterte. Yun ang masama naman dito kay Leandro Libeste. Kaya wala eh, sira din ang nito eh. Hindi rin credible eh. Anti-corruption ka, pero suportado mo si Sara Duterte. Na numero 1 rin corrupt. Diba? Yan yun. Kaya, kumbaga itong si Leandro Libeste, gusto niya i-expose daw yung mga korupsyon. Ang tinutukoy niya, mga kongresista. Pero pagdating kay Sara, suportado niya si Sara. Hindi daw corrupt si Sara. Yun. Kaya misplaced ang mga paninindigan nitong anak na ito ni Loren. Imaginein mo, nagpapakilala ka, laban daw siya sa korupsyon. Pero siya rin mismo may korupsyon din. Di ba? Ano yan? Laban daw siya sa korupsyon. Kaya nga, sumulat kay Tulfo. Kay Rapi Tulfo, kay Erwin Tulfo. Di ba si Erwin Tulfo na ang chairman ng Blue Ribbon? So sumulat siya kay Erwin Tulfo, sabi niya, mahaba yung sulat niya. Ang sabi niya kay Erwin Tulfo, gusto niya raw mag-cooperate sa committee ni Erwin Tulfo. Kaya kung ipapatawag daw siya ni Erwin Tulfo ng Blue Ribbon, ilalabas niya raw ang mga nalalaman niya tungkol sa mga politikong sangkot sa korupsyon. Siyempre, mga kongresista na naman ang ilalabas niya dyan. So sumulat siya kay Rapi Tulfo. Ngayon, nag-react ang mga DDS. Sabi ng mga DDS, bakit ka kay Tulfo? Bakit ka kay Erwin Tulfo lalabas? Bakit doon ka a-attend? Hindi parang kinikilala mo na niya, nalihitimo ang legitimate na Blue Ribbon si Erwin Tulfo. Doon ka kay Pia Cayetano. So ano na naman, naipit na naman itong si Leandro Libeste kasi ang gulo talaga eh. Ano sa kanya eh. Binibira siya ng mga DDS. Kasi na-publish yung sulat niya. May sulat siya na pinadala para kay Erwin Tulfo. Willing daw siyang mag-cooperate sa komite ni Erwin Tulfo. Kung ipapatawag daw siya nito para ilabas ang kanyang mga nalalaman tungkol sa korupsyon, sa flood control, ilalabas niya raw. Willing daw siyang mag-cooperate sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. Nag-alok si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tumulong sa Blue Ribbon Committee investigation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa liham na ipinadala kay Senator Erwin Tulfo noong 5 ng Hunyo, pinasalamatan ng kongresista ang senador sa muling pagbubukas ng investigasyon at sinabi nitong handa siyang magbahagi ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Ayon pa kay Leviste, bukas din siya na tumulong sa iba pang pagsisiyasat kaugnay ng mga proyekto ng DPWH. Sinabi rin ng mambabatas na sinubukan niyang kunin ang contact details ni Tulfo mula sa kanyang inang si Senador Loren Legarda, ngunit hindi umano ito ibinigay sa kanya, kaya ipadadala na lamang niya ang liham sa official Senate email address ng senador. Matatandaang naging laman ng mga pagdinig ang tinatawag na Cabral files na umano'y nag-uugnay sa ilang mataas na opisyal at mambabatas sa budget insertion para sa infrastructure projects noong 2025.
Sa kasalukuyan, si Senador Erwin Tulfo ang kinikilalang chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Gatchalian Bloc. Problema, si Erwin Tulfo, pro-Gatchalian. Yung grupo ni Gatchalian. Nag-react ngayon ang mga DDS. Ano ba naman itong si Leandro Libeste? Bakit sumulat pa siya na a-attend siya sa grupo ni Erwin Tulfo? Samantalang, si Erwin Tulfo ay pro-Gatchalian yan. Dapat dun siya kay Cayetano. Ngayon, bigla na namang sumagot si Leandro Libeste. Sabi ni Leandro Libeste, lahat naman sinulatan ko. Pati daw grupo ni Pia Cayetano, sinulatan niya. Lusot pa. Kaya lang, siyempre, hindi katanggap-tanggap yun sa mga DDS. Para sa mga DDS, hindi. Doon ka lang sumulat kay Pia Cayetano at kay Marcoleta. Kasi para sa kanila, yun ang totoong Blue Ribbon. Sumulat kasi ito si Leandro Libeste kay Rapi Tulfo, kay Erwin Tulfo. Kasi, ang gusto nito ni Leandro Libeste, media projection. Siyempre, yung nagko-cover nung hearing ng Blue Ribbon ni Erwin Tulfo, marami. Sa kayo naman talaga ang lehitimo. Siyempre, gusto ni Epal. Ang gusto ni Leandro Libeste, Epal, papel. Gusto niyang nako-cover siya ng media. Siyempre, pag doon siya sa kay Erwin Tulfo, maraming co-cover doon. Kasi yun yung toong Blue Ribbon. Kaya lang, ang problema, nagalit sa kanya ang mga DDS. Bakit yan ka? May dalawang Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon ni Pia Cayetano at Marcoleta, Blue Ribbon ni Tulfo. Bakit yan ka? Anyway, ang rason talaga noon, bakit doon siya sumulat sa grupo ni Erwin Tulfo? Kasi yan talaga yung nire-recognize. Yan yung nire-recognize ng publiko. Siyempre, doon niya gustong mag-appear. Media projection niya yun. Media projection niya yun. Talagang habol-habol nito ngayon ang media projection. Kasi nga, gusto niyang kandidato nga yatang kandidatong senador sa 2028. Kaya gusto niya, lagi siyang pinag-uusapan itong si Leandro Libeste. Kaya lang, ang problema naman sa kanya, pinag-uusapan nga siya, pero sa mga kalpakan at katiwalian niya rin. Kaya kahit gaanong present niya ng sarili niya bilang anti-corruption crusader, siya mismo corrupt din. Linalabanan mo ang katiwalian, siya rin mismo tiwali. Ano ang patunay na tiwali siya? Ay di ba kaliwat kanan ang kinaso sa kanya ngayon? Yung mga kaso ngayon ng Department of Energy sa kanya, grabe yun. Ano ang kaso niya? Kumuha siya ng prangkesa sa gobyerno, hindi niya naman tinupad ang mga obligasyon sa prangkesa na yon. Kumuha siya ng napakaraming kontrata sa gobyerno. Kumbaga, ginamit yung impluwensya nila, yung kanyang ina. Pero yung mga obligasyon doon sa mga kontrata na yun sa gobyerno, hindi niya naman nagawa. Actually, ginamit niya lang yata yung mga kontrata na yon para maibenta niya yung kanyang solar company kila Pangilinan. Bininta niya sa Meralco, kila Pangilinan, mahal ang benta niya. Paano niya nabenta yon? Siyempre pinakita niya na siya'y lehitimong kontratista ng gobyerno. Kaya magulang din itong batang ito Puso. Puso. Okay. So yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.